Madilim pa ang langit nang marinig ni Lina ang unang tilaok ng manok mula sa bakuran. Kumalansing ang sandok sa lumang kaldero habang hinahalo niya ang kumukulong lugaw. Nang takpan muli, pumunta siya sa kwarto ni Miguel. Nakahiga ito sa nakalatag na foam. Yakap ang maliit na unan na halos manipis na sa kakagamit. Bahagyang nakabuka ang bibig nito habang mahimbing na natutulog. Paminsan-minsan, kumikibot ang mga pilik mata na parang nananaginip. Napangiti si Lina. Sa kabilang kwarto, gumalaw ang kama. Umungol si Ben saka bumangon. Kinamot nito ang ulo at dumungaw sa maliit na bintana. "Ang aga mo na naman, Lina." Paos nitong sabi. "Hindi naman, gutom na rin kayo mamaya." Sagot ni Lina at hinalikan ang asawa niya. Tumawa naman si Ben at bigla siyang hinila. Napasubsob si Lina rito kaya hinampas niya. Naglalambing ang asawa niya at gusto na mahiga ulit siya. Pero kinurot niya na ito sa tagiliran. "Mamaya na, mahina niyang singhal dito. Bumangon ka na dyan, mamaya na lang gabi." Humalakhak na lang si Ben. Nauna na siyang lumabas at tiningnan ulit ang kanyang lugaw na niluluto. Lumapit si Ben at sumilip sa kaldero. "Lugaw?" "Oo, dinamihan ko ng luya. Eto kasing si Miguel, madalas sipunin." Tumango si Ben. "Ayos yan, mainit pa sa tiyan." Kumuha ito ng lumang pitsyel at nagbuhos ng tubig sa maliit na takore. Ilalagay sana nito sa kalan pero umatras si Lina. "Ako na, baka mapasok ka pa, kagigising mo lang." Ngumiti si Ben sa kanya, sabay haplos sa kanyang bewang. "Sanay na ako, no?" "Sanay ka rin mapagalitan." Biro ni Lina. "Kapag nandito ako nang bahala sa kusina. Huwag ka nang kumilos." Mahina silang nagtawanan para hindi magising si Miguel. Muling tumilaok ang mga manok sa labas. Unti-unti na ring lumiliwanag ang langit. Habang hinihintay kumulo ang tubig, naupo si Ben sa bangkito. Pinagmasdan nito si Miguel mula sa bukas na kwarto ng bata. "Ang laki na niya," bulong ni Ben. "Oo nga," sagot ni Lina. "Kahapon lang parang kasya pa sa braso ko. Ngayon, kaya niya na akong takbuhan. Ang bilis tumakbo." Napangiti si Ben saka tumingin kay Lina. "Lumalaki na siya. Pagtulungan natin na mapag-aral, ha?" Tumigil saglit ang paghahalo ni Lina. "Oo, kahit mahirap at kahit magbenta pa ako araw-araw. Ikaw, alam kong sobrang sipag mo sa pamamasada para lang maibigay mo lahat para sa amin, pero magpahinga ka rin minsan." Ilang sandali pa ay kumulo na ang tubig. Nagtimpla na siya ng kape para sa kanilang mag-asawa. Iniabot niya kay Ben ang isang tasa. "Mainit." "Salamat, Lina." Humigop si Ben at napapikit. "Buhay na ulit ako. Sarap mo talagang magtimpla ng kape." Umupo si Lina sa tabi nito at dahan-dahang sumimsim din. Tahimik silang nagkakape habang pinapanood ang paghinga ni Miguel. Maya-maya'y gumalaw ang bata. Kumunot ang noo nito, saka pumikit muli. Suminghot pagkatapos ay biglang dumilat. "Mama!" Mahina nitong tawag. Lumambot ang mukha ni Lina. "Gising ng anak namin." Umupo si Miguel at magulo ang buhok. Ngumiti agad nang makita si Lina. "Mama, amoy pagkain?" "Lugaw na may itlog. Gusto mo?" Tumango si Miguel. "Opo." Lumapit ito at halos madapa sa banig. Kaya sinalubong na ni Lina at niyakap. "Malamig ka pa," sabi niya at sininghot ang amoy ng kanyang anak. "Amoy panis na lahaway ka pa." Tumawa naman ang bata. "Mama, labas ako mamaya ah." Pagkatapos kumain, sagot ni Lina at tumayo na para maghain. Dumiretso naman si Miguel sa lababo para maghilamos at magmumog. Nang matapos, umupo na ito sa tapat ng lamesa. "Hahabol po ako sa manok." Natawa si Ben. "Habulin mo ulit?" "Opo, kahapon nahuli ko po yung puti." "Hindi mo nahuli, sumuko lang sa'yo." Biro pa ni Ben. "Papa!" Tumawa si Miguel at nakipagkulitan na sa ama nito. Nilagyan ni Lina ng lugaw ang maliit na mangkok. Hinipan niya yon bago inilapag sa lamesa. "Dahan-dahan anak, mainit."
Baka mapaso ang dila mo. Dahan-dahan ang kumain ang kanyang anak. Sinabayan pa nito ng paborito nitong puto na niluluto niya para ibenta. Nagtitinda siya ng mga kakanin at puto at lahat ng yon paborito ng anak nila ni Ben. Masarap? Tanong ni Lina. Tumango-tango na lang si Miguel. Opo, kaso bakit parang sobrang dami pong luya? Napangiti si Lina habang binabalot ang mga kakanin na niluto niya. Talaga? Nalalasahan mo? Marunong ka nang makatikim ha? Dinamihan ko kasi madalas kang sipunin. Magandang luya sa katawan anak. Kahit masama ang lasa, tiisin mo na lang kasi maganda naman yun sa kalusugan mo. Kumain na rin ang asawa niya ng lugaw. Sinusubuan na lang siya ni Ben dahil abala pa siya sa pagbabalot ng mga kakanin. Normal na araw lang yon sa kanilang pamilya. Pero ramdam ni Lina na punong-puno sila ng pagmamahal sa isa't isa. Pagkatapos kumain, tumayo si Miguel at tumakbo palabas. Hoy Miguel, magtsinelas ka nga! Sigaw ni Lina. Pero wala na. Nasa labas na ang anak nila. Nakayapak, humahabol sa dalawang manok na nagtatakbuhan sa bakuran. Ay nako, buntong hininga ni Lina. Pinanood niya ang anak. Tumatawa si Miguel habang hinahabol ang mga manok. Napapadyak sa putik pero walang pakialam. Miguel, dahan-dahan! Sigaw niya. Sumagot naman ang bata. Opo! Pero lalo lang bumilis ang takbo kaya napailing si Ben. Ganyan din ako dati. Nanghuhuli ako ng sisiw. Galit na galit sa akin si nanay. Hinahabol talaga ako ng palo. Huminto si Lina sa pintuan. Pinagmasdan niya ang anak na marumi na ang mga paa. Basa ang laylayan ng shorts pero masaya. Malakas din kung tumawa. Biglang may dumaan na kapitbahay. Ang aga ng gising ni Miguel ha? Sabi ng matandang babae. Wala namang pasok. Pagkabalik niya sa loob, iniligpit niya ang mga pinagkainan. Hinugasan sa palanggana. Samantalang si Ben ay nagsuot na ng lumang polo at pantalon nito pagkatapos maligo. Pasada na ako, sabi nito at paulit-ulit na hinalikan ang kanyang pisngi. Naglalambing pa, sinasamantala na wala sa loob ng bahay ang makulit nilang anak. Natatawa siyang lumayo rito. Ano ba, Ben? Nakikiliti ako. Lumabas ka na nga. Balik ka rito ng tanghalian, sabay-sabay tayong kumain. Hihintayin ka namin ni Miguel. Ngumisi ang asawa niya. Sige, kahit ang haling tapat, ikaw na lang ang kakainin ko. Piningot niya na ang asawang sobrang pilyo. Napadaing ito pero sa bandang huli, natawa na lang din. Kumuha siya ng malinis na towel at nilagyan ito sa likod. Sinuklayan niya na rin ang asawa at nilagyan ng pulbos. Ngiting-ngiti naman si Ben. Gustong-gusto kapag inaasikaso niya ng ganoon at binibaby. Mag-ingat ka, dahan-dahan palagi at huwag mainit ang ulo. O sige na, mamasada ka na ng tricycle mo, baby damulag. Pang-aasar ni Lina. Tumawa si Ben at pinisil ang kanyang balakang. Opo mama, mamayang gabi ah. Hinampas niya ito sa balikat. Adik. Tawang-tawang asawa niya habang lumalabas. Lumapit si Ben kay Miguel sa labas. Yumuko ito at kinausap ang bata. Anak, aalis na ang gwapo mong papa. Yumakap si Miguel dito. Pasalubong ko po ah. Magpapasada si papa. Kung makikita na malaki, magandang pasalubong. Pero kung kaunti, simpleng pasalubong lang ah. Ngumiti si Miguel. Sige po papa, okay lang po kahit anong pasalubong. Hinimas ni Ben ang ulo nito at tumingin muli kay Lina. Babalik ako sa tanghali. Dapat nakahain ka na. Napairap si Lina sa ibang ibig sabihin ng kanyang asawa. Alam mo, kanina ka pang nagpapaalam, mamasada ka na lang. Lumakad si Ben palabas ng bakuran, dala ang susi ng tricycle. Maya-maya'y narinig niya ang makina. Umalingaw-ngaw na lang sa tahimik na umaga yon. Pinanood na lang ni Lina hanggang mawala sa kanto. Paglingon niya, si Miguel naman ang tumatakbo papunta sa kanya. Mama, nahawakan ko! Masaya nitong sigaw habang hawak ang isang manok. Ano? Tiningnan niya ito. Wala naman na.
Tumawa si Miguel. Opo, nahawakan ko nga po. Tumakbo nga lang. Natawa na lang si Lina sa kalokohan ng anak niya. Minsan wala namang saysayang mga sinasabi ng kanyang anak. Pero nakikinig pa rin siya dahil gustong-gusto niyang naririnig ang boses ng bata. Kapag namamasada si Ben, ito ang madalas niyang kasama, kaya sila lang ang nag-uusap. Umupo si Lina sa bangkito. Pinunasan niya ang paa ni Miguel ng lumang basahan. Ang aga-aga, marumi ka na. Kapag nagkasugat ka, iiyak ka. Sinabi ko na nga na magsuot ng tsinelas. Hindi ka naman nakikinig. Sorry po, nakikinig naman po ako, Mama. Pero mas masaya po kasi talaga maglaro ng paa lang, Mama. Umiling si Lina pero napangiti na lang din. Maya-maya'y pumasok siya sa loob at inilabas ang bilao ng kakanin. May suman, puto at kaunting kutsinta. Pinagpag niya ang dahon ng saging. Lumapit si Miguel sa kanya. Mama, bibenta ka sa school. Sama ako? Siyempre, sasama ka. Bawal kang maiwan dito. Saka sa palengke tayo magbebenta ngayon. Walang tao sa school. Habang inaayos niya ang mga kakanin sa bilao, napansin ni Lina ang liwanag ng araw na unti-unti nang pumapasok sa bahay. Maliit lang ang kanilang tahanan pero puno ng ingay at tawa. Tumingin siya kay Miguel na abala sa pagbibihis para makasama sa kanya. Napangiti na lang si Lina. Sa kabila ng kahirapan, sapat na ang lahat ng mayroon sila. Nararamdaman niya ang saya sa simpleng buhay na mayroon sila. Huminga siya ng malalim. Salamat po Lord, binigyan mo po ako ng masayang pamilya. Kinabukasan, mahigpit ang hawak ni Miguel sa kamay ni Lina habang naglalakad sila sa makipot na daan papunta sa pampublikong paaralan. Mainit na ang araw kahit maaga pa at ang lupa ay bahagyang maputik dahil sa ambon noong madaling araw. Nakasuot si Miguel ng puting polo na halatang malaki para rito. Halos matakpan ng manggas ang kamay at ang shorts ay medyo maluwag sa bewang kaya paminsan-minsan ay hinihila nito pataas. Mama, malaki ba talaga to? Tanong ni Miguel habang hinihila ang manggas. Oo, para hanggang next year kasya pa. Sagot ni Lina habang inaayos ang kuwelyo nito. Ngumuso ang anak niya. Pag lumaki ako, bibili ako maliit. Natawa naman si Lina. Magmumukha kang suman doon anak. Nakatali sa likod ni Lina ang bilao ng kakanin. Paminsan-minsan ay napapatingin ang mga dumadaang magulang sa kanya. Magbebenta ka na naman, Lina. Bati ng isang ina. Opo, para may pambaon sa makulit na bubuwit namin. Sagot ni Lina sabay tingin kay Miguel. Masarap yung kutsinta mo ah. Pabili nga ako. Tumigil na muna siya sa paglalakad. Tinulungan siya ni Miguel na magbenta. Marami na ring lumabas kaya marami na ang bumili sa kanya. Si Miguel naman nag-abot ng mga kakanin at magpapasalamat sa mga bumibili. Napapangiti na lang si Lina. Pagkatapos magbenta, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Humigpit ang hawak ni Miguel nang matanaw na nilang school na pabilis ang lakad ng kanyang anak. Halos hinihila na nga si Lina. Dahan-dahan lang, madadapa ka, sabi ni Lina. Pagdating nila sa gate ng paaralan, narinig nila ang ingay ng mga batang nagtatakbuhan. Nag-uusap, umiiyak at mga tumatawa. May mga magulang na naghahati din katulad niya. Pinaupo ni Lina si Miguel sa upuan malapit sa puno. Wait, aayusin ko na muna ang suot mo. Inayos niya ang uniform nito at maging ang buhok. Nilagyan niya ulit ng pulbo para presko. Nilayo muna niya ang bilao ng mga kakanin para pabanguhan ito. Pati ang mga sapatos, nilinis niya gamit ang laylayan ng kanyang damit para mawala ang kaunting alikabok. Ngumiti ka nga? Tumingala siya sa bata. Ngumiti si Miguel at kita ang maliliit na ngipin. Tiningnan niya dahil baka may dumi sa ngipin o naiwang paminta sa kinain. Ang gwapo, sabi ni Lina at kinuha ang cellphone. Picture na muna kita anak, pwesto ka rito. Sumunod naman ang anak niya na hindi mahirap kunan ng larawan. Kaya tuwang-tuwa siya na palaging kumuha ng mga picture nito.
Hindi ito katulad ng ibang bata na naiinip at nakabusangot. Talagang magpo-pose at ngingiti pa. Kapag hindi maganda, ipapaulit pa. Lumapit si Miguel at niyakap si Lina. "Mama, wag ka pong umalis, please." "Magtitinda pa ako, anak. Kung hindi naubos dito sa school, sa palengke ako o sa simbahan magbebenta." "Sunduin mo po ako?" Malambing pa nitong tanong. "Baka si papa mo, anak. Sabi niya dadaanan ka niya rito. Sasakay kayo ng tricycle. Ikaw ang pasahero niya. Susunduin niya rin ako mamaya para sabay-sabay tayong maghapunan. Sabi niya, sa karinderya na lang tayo kumain para hindi na ako magluto." Natatawa niyang sagot. Maya-maya'y hinatid niya na ito sa classroom. Bago tuluyang pumasok, lumingon pa ang anak niya. "Mama!" Bulalas nito. "I love you, Mama!" Parang may mainit na dumaloy sa dibdib ni Lina. "Mahal din kita, anak." Naiwan si Lina sa labas habang nakangiti. Sobrang sweet ng anak nila ni Ben. Sana kapag lumaki na ito, hindi mawala ang lambing nito sa kanila. Naupo siya sa ilalim ng puno at inayos ang mga kakanin. Maya-maya'y may mga batang lumapit. "Ate, magkano po ang puto?" ₱5 isa. Isa-isa niyang ibinenta. Habang abala, paminsan-minsan ay napapasilip siya sa bintana ng classroom ni Miguel. Nakita niya itong nakaupo sa harap at kausap ang kaklase nito. Napangiti na lang si Lina. Hapon na nang tuluyang maubos ni Lina ang kanyang kakanin sa palengke. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit ang laylayan ng damit. Maya-maya'y narinig niya ang pamilyar na tunog ng tricycle. "Lina!" Tawag ni Ben. Napalingon siya. Nakangiti si Ben mula sa driver's seat. Nasa likod naman si Miguel at nakayakap sa ama nito. "Mama!" Masiglang bati ni Miguel kahit medyo maputla. Lumapit si Lina at hinaplos ang buhok ng anak. "Bakit naputla ka, anak?" "Sinundo ko na sa school. Tahimik nga eh," sabi ni Ben. "Pagod yata." Ngumiti si Miguel. "Hindi po, gutom lang. Kakain na po tayo, di ba?" Oo, kakain tayo sa karinderya doon," sabi ni Ben sabay turo sa tapat. Sumakay si Lina sa likod. Pinaupo niya si Miguel sa gitna nila. Ayaw kasi nitong sa loob maupo. Ramdam niya agad na mabigat ang katawan ng bata nang sumandal ito sa kanya. "Inaantok ka?" tanong niya. "Opo, kaunti lang." Pinatakbo ni Ben ang tricycle ng kaunti at tumigil sa maliit na karinderya sa gilid ng palengke. Bumaba silang tatlo. Iniwan na lang nila sa loob ng tricycle ang mga gamit ng bata, pati na rin ang kanyang bilao. Umupo sila sa mahabang bangko. "Anong sa inyo?" tanong ng tindera. Si Ben ang nagsabi ng kanilang order. Siya naman, abala sa anak at tiningnan ito ng mabuti. Ilang sandali, inihain ang pagkain. Inayos ni Lina ang pagkain sa plato ni Miguel. "Kain ka na, anak," sambit ni Lina. Tahimik na kumain si Miguel. Mabagal ang bawat subo nito sa kutsara. Paminsan-minsan ay napapahinto pa. Napansin din yon ni Ben. "Anak, kain ka ng maayos. Akala ko ba gutom ka?" Ngumiti si Miguel. "Opo, mabigat lang po ang kamay." Sandaling nagkatinginan sina Lina at Ben. Pero agad ding ngumiti si Lina. "Pagod lang yan. Sige at ako nang magpapakain sa'yo." Tinulungan niya itong magsubo. Sumandal si Miguel sa kanya habang patuloy sa pagkain. Gusto niyang ayusin ang pag-upo ng bata pero parang pagod na ito. Pagkatapos ng isang subo, pinahigop niya ito ng sabaw. "Busog na po ako," sabi ni Miguel kahit kalahati pa ang kanin na nakakain niya. "Kaunti na lang," sabi ni Lina. "Saka matakaw kang kumain, di ba? Minsan pa nga kulang ang isang cup sa'yo." Umiling si Miguel. "Hindi na po, busog na po talaga ako, Mama." Hindi na pinilit ni Lina ang bata. Pinunasan niya ang bibig ng anak. Kinapa niya ang noo at leeg dahil baka may lagnat. Hindi niya maiwasang mag-alala sa pagiging matamlay ng bata. Kaya tinapos na nila ang pagkain at nagbayad na si Ben. "Uwi na tayo bago umulan. Matamlay na yang si Miguel. Baka tumuloy sa lagnat. Doon na lang kayo sa loob ng tricycle.
Ako na lang ang mamimili sa grocery ng ilang kailangan natin sa bahay. Tumayo silang tatlo. Si Lina naman ang may hawak sa kamay ni Miguel. Naglakad sila palabas ng karinderya. Medyo maputik na rin ang daan. Ilang hakbang pa lang, biglang sumabit ang paa ni Miguel sa maliit na lubak. Nadapa ito pasulong. Miguel! Agad na sambit ni Lina. Agad itong tinulungan ni Ben na makatayo. Natawa si Miguel. Okay lang po, madulas. Nasaktan ka? Tanong ni Lina at tiningnan kung may sugat ang anak nila. Umiling naman ang bata. Hindi po. Pinagpag ni Ben ang alikabok sa tuhod nito. Ingat kasi. Nagpatuloy silang maglakad. Binigay na ni Lina kay Ben ang listahan ng mga bibilhin. Sila namang mag-ina, dumiretso na papuntang tricycle. Pero ilang hakbang pa, napansin ni Lina na parang bumibigat ang kapit ni Miguel sa kanyang kamay. Mama, mahina nitong sabi. Parang nahihilo po ako. Bago pa siya makasagot, halos mapaupo si Miguel sa lupa. Parang nawala ng lakas ang mga tuhod nito, kaya agad niyang hinila at inalalayan. Tumawa lang ang bata. Pagod lang po, sandali lang. Pilit inayos ni Lina ang pagtayo ng bata. Tumayo ka anak. Pero nang tumayo si Miguel, parang bumigay ulit ang mga tuhod nito. Napaupo na naman, kaya kahit mabigat na, binuhat niya na lang ang anak at ipinasok sa loob ng tricycle. Napangiti lang si Miguel habang nahihiya. Ang kulit ng paa ko. Hinaplos niya ang mukha nito. Ano bang nangyayari sa'yo anak? Anong pakiramdam mo? Mainit ba? Mukhang lalagnatin ka yata kaya kaganyan. Nang pumasok sila sa loob, nakasandal agad sa dibdib niya si Miguel. Para bang sobrang pagod na pagod ito, kaya hinayaan niya na lang. Maya-maya ay dumating na si Ben. Pinasok nito ang mga pinamili. Napatingin kay Miguel nang makitang mukhang inaantok na. Bakit? Tanong ni Ben. Huminga ng malalim si Lina. Nanghihina siya, Ben. Baka lalagnatin. Bilisan mo na para makauwi na tayo. Agad namang kumilos ang asawa niya. Nang makauwi, agad niyang pinagpahinga ang bata. Binantayan niya kung mauuwi ba yon sa lagnat. Subalit dumating ang umaga na wala namang nangyari. Talagang nagpahinga lang si Miguel at kinabukasan masigla na ulit. Kaya paunti-unti nawala ang kaba ni Lina. Subalit isang makulimlim na umaga nang mapansin niya ang mga pagbabago sa bata. Nakaupo si Miguel sa sahig. Nakalatag ang mga notebook nito roon. Hawak nito ang lapis at paulit-ulit nitong sinusubukang isulat ang pangalan. Nakatayo si Lina sa may kalan, nagpiprito ng itlog. Paminsan-minsan, napapasilip siya sa anak. Karaniwan, masaya si Miguel kapag nagsusulat. Pero ngayon, nakakunot ang noo nito. Miguel, anong problema anak? Tanong ni Lina. Hindi ko po magawa, Mama. Reklamo ni Miguel. Anong hindi mo magawa anak? Lumapit ka nga rito, titingnan ko. Pero hindi lumalapit ang kanyang anak, kaya napalingon na siya. Nakita niyang parang hirap na hirap ang anak niya. Lumapit si Lina at umupo sa tabi nito. Napansin niyang parang mahigpit ang hawak ni Miguel sa lapis. Nakabaluktot ang mga daliri at para bang hindi alam kung paano humawak ng lapis. Anak, hindi ganyan ang paghawak. Marunong ka nang magsulat, hindi ba? Grade 1 ka na. Paalala ni Lina rito. At medyo nagulat na nahihirapan itong isulat ang pangalan. Gayong alam na naman ito kung paano. Anong nangyayari? Halatang hirap na hirap si Miguel at parang maiiyak na. Naguguluhan siya sa mga nangyayari sa kanyang anak. Subukan mo ganito. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at inayos ang hawak nito. Sandaling naging maayos pero ilang segundo lang bumalik ulit sa kakaibang kapit. Ang hirap, reklamo ni Miguel. Hindi mahirap, alam mo na yan Miguel. Bakit ka nahihirapan ngayon? Parang maluluhan na ang anak niya. Masakit sa kamay, Mama. Alam ko naman po kung paano gawin pero hindi ko po magawa. Mama, para pong may sariling isip ang kamay ko. Masakit na masakit po.
Umawang ang bibig ni Lina. Masakit? Bakit masakit? Anong masakit? Mama? Naluluha ang anak niya at agad na naninikip ang dibdib niya roon. Pagod ka lang siguro? Umiling si Miguel saka muling sumulat. Nanginginig ang linya sa bawat sulat nito. Nakikita niya rito na talagang hirap na ito. Biglang napikon si Miguel at ibinato ang lapis. Ayaw! Nagulat si Lina sa ginawa ng anak niya. Hindi ganoon si Miguel dati. Hindi maikli ang pasensya ng anak niya sa kahit na anong bagay. Miguel, bakit ka nagagalit? Marahan niyang tanong dito. Hindi ko nga po kaya. Umiiyak at iritableng sabi ng kanyang anak. Napalunok si Lina at pilit pinakalma ang bata. Kaya mo yon, alam mo naman hindi ba? Magpahinga ka na lang, baka pagod ka. Hindi sumagot si Miguel at nakasimangot lang habang naluluha na. Hinaplos ni Lina ang ulo nito. Ano bang gusto mong gawin? Kumain ka muna pala bago matulog, baka gutom ka. Tahimik lang na tumango si Miguel. Habang kumakain ng itlog at kanin, napansin ni Lina na mabagal si Miguel. Parang kahit kutsara, nahihirapang humawak ang anak niya. Ilang beses ding tumama sa gilid ng plato. Anak, ayos ka lang ba talaga? Tanong ni Lina. Opo. Kapag kumain ka, magpahinga ka muna tapos saka ka mag-aral. Mata niyang tiningnan si Miguel. Gusto niyang malaman kung anong nararamdaman nito, pero parang kahit ang bata, nahihirapan ding sabihin sa kanya yon. Naisip niya na siguro ay pagod lang. Normal lang siguro na mahirapan ito sa school. Pagdating sa school, hinatid ulit ni Lina si Miguel. Mahigpit ang hawak ng bata sa kamay niya pero tahimik ito. Anak, okay ka lang ba talaga? Gusto mo bang mag-absent na lang? Tanong ni Lina. Umiling lang ang kanyang anak. May nangyari ba sa school? May nang-away ba sa'yo? Tanong pa niya. Wala po, sagot ni Miguel. Napabuntong hininga na lang si Lina at hinaplos ang buhok nito. Kung ano man ang nararamdaman ng anak niya, sana ay maging okay na ito sa mga susunod na araw. Ayaw niyang nakikitang ganoon si Miguel. Hindi pa naman siya mapakali sa pag-aalala. Nang maihatid niya sa classroom si Miguel, lumapit sa kanya ang guro. Good morning po. Good morning, sagot ni Lina. Napatingin ang guro kay Miguel na papunta na sa upuan nito. Tahimik si Miguel ngayon na. Medyo distracted siya kahapon. Napakunot ang noo ni Lina. Talaga po? Opo, hindi siya matapos magsulat. Parang hirap na hirap po siya. Actually, siya po ang nahuling lumabas since may rule nga po kami dito na kapag natapos ang susulatin, saka lang po makakalabas. Kaso siya, isang linya pa lang ang nasulat niya. Nang lapitan ko po, hirap na hirap siya at napaiyak na lang. Hindi ko po alam kung nasabi niya po yun sa'yo kahapon. Napatingin si Lina kay Miguel. Nakayuko lang ito at parang sobrang tamlay. Ang totoo, hindi ko po talaga alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Sinusubukan ko naman pong tanungin pero hindi niya po ako sinasagot ng maayos. Pero kakausapin ko pa rin po siya para malaman ko kung anong problema. Maya-maya ay umalis na si Lina. Habang nagbebenta ng kakanin, paminsan-minsan siyang sumisilip. Nakita niyang nakatungo si Miguel habang hawak ang lapis. Parang mabagal pa rin ang kilos nito. May sandali ring tumigil siya at tumingin sa kamay nito. Napaisip si Lina kung ano ang nangyayari, na baka may problema sa kanyang anak. Pero agad niyang inalis ang iniisip. Normal lang siguro yun sa isang bata. Maraming bata ang nahihirapang magsulat. Hindi na siya dumaan sa palengke. Parang nawalan siya ng pakialam sa mga kakanin na kanyang binibenta. Binantayan niya muna ang anak hanggang makalabas ng eskwelahan. Mabuti na lang may mga magulang, mga bata at teachers na bumili sa kanya. Pagkatapos ng klase, lumabas si Miguel. Hindi ito tumatakbo gaya ng dati. Mama! Mahina nitong tawag. Anak, kumusta? Okay lang po. Malumanay na sambit ni Miguel. Maghapon ako dito. Dito lang ako nagbenta ng mga paninda ko. Hindi pa nga naubos, kaya nakita kita.
Hindi ka naglaro ng break time ninyo? Bakit? Hindi ka tuloy amoy maasim? Pinilit ni Lina na pasayahin ng tono para mahawa naman sa mood ang anak niya. Subalit umiling lang si Miguel. Ayoko po. Hinawakan ni Lina ang noon nito. Ano ba talagang nararamdaman mo? May sakit ka ba? Sabihin mo sa akin kung anong masakit para magawan ko ng paraan, para mabili ka namin ng gamot kapag kailangan. Hindi naman kasi talaga ganoon ang anak ni Lina. Nagsasabi agad ito kapag may ibang nararamdaman. Kaya ngayong may mali rito, katakataka sa kanya na hindi ito nagsasalita. Wala po, Mama. Napabuntong hininga na lang si Lina. Maya-maya'y dumating na si Ben. Kaya sumakay na sila sa tricycle. Napansin ng asawa niya na tahimik ulit si Miguel. Ano yan, anak? Hindi ka na madaldal? Biro nito sa kanilang anak. Parang ang aga mo namang mapagod ah. Tahimik lang si Miguel habang nakasandal kay Lina. Nagkatinginan silang mag-asawa. Nakita niya kay Ben ang pagtataka. Gayunpaman, hindi na ito gaanong nagtanong at pinaandar na lang ang tricycle. Pagdating sa bahay, humiga agad si Miguel sa kwarto nito. Hindi ito usual na ganoon, kaya tinulungan niya ng maghubad ng medyas at uniform. Tinulungan niya ng bihisan. Si Ben naman, nasa may pintuan at nagtataka pa rin sa mga kilos ni Miguel. Miguel, kakain pa tayo mamaya, Sabi ni Lina. Opo. Napabuntong hininga na lang siya ulit. Nang nasa sala na, saka lang siya tinanong ni Ben. Pero kahit siya ay hindi na rin talaga alam kung paano ipapaliwanag. Ewan ko ba dyan kay Miguel, hindi ko alam kung anong nararamdaman. Nitong mga nakaraang araw palaging matamlay. Tapos hindi ko alam kung bakit kanina nahirapan siyang magsulat na ultimo pangalan niya, hirap na hirap siya. Napansin din pala ng teacher niya, nabanggit sa akin kanina, na po-frustrate siya at binato na lang bigla ang lapis. Na sobrang pinagtakhan ko, kasi kilala mo naman yung anak natin, mahaba ang pasensya niya. Napaisip na rin si Ben dahil sa mga sinabi niya. Ano kayang problema ng anak natin? Muli niyang tiningnan ang kwarto ng bata. Hayaan na lang muna siguro nating magpahinga. Baka pagod lang talaga siya. Lumingon siya kay Ben at hinaplos ang likod nito. Ikaw, magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka sa pamamasada. Siya na lang ang naiwan sa kusina. Doon nagsaing at nagluto na siya. Ginisa niya lamang ang sardinas. Bumili na rin siya ng hotdog sa malapit na tindahan. Hindi niya masyadong pinapakain ng hotdog si Miguel. Pero pakakainin niya ito ngayon para naman bumalik ang sigla. Maya-maya ay nagising na ang kanyang mag-ama. Agad siyang naghain ng pagkain para makakain na sila. Kain na! Tawag niya sa mga ito. Umupo si Ben pati na rin si Miguel. Habang nagsasandok para sa sarili, pinagmasdan ni Lina ang bata. Kumuha ito ng kutsara pero muntik nang mahulog. Nabitawan sandali na para bang hinang-hina ang bata at sobrang bigat ng kutsara. Napansin yon ni Lina. Anak, anong problema? Tumingin sa kanya si Miguel. Hindi ko po mahawakan. Napatingin siya kay Ben. Mabagal itong umunguya habang pinagmamasdan ang anak nila. Maging ito, nagtataka na sa nangyayari kay Miguel. Kumuha ulit si Miguel. Kumain ito, pero ilang beses nang natapunan ng kanin ang plato o sa kandungan. Anak, hawakan mo ng mabuti, sabi ni Lina. Pasensyosa pa rin kahit ayaw niyang may natatapon na pagkain. Nagsikap ulit ang anak nila. Opo, biglang nahulog ang kutsara ni Miguel. Kumalansing yon sa sahig. Pareho silang natigilan na mag-asawa. Miguel, ano ba? Kunot noong tanong ni Ben. Sorry, mahinang sabi ni Miguel at parang maiiyak na. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Sinenya sana huwag pagalitan ng bata. Pinulot ni Lina ang kutsara at iniabot ulit kay Miguel. Okay lang yan anak, kamayin mo na lang kung nahihirapan ka sa kutsara. Mahinahong sabi ni Lina. Nagpatuloy sila sa pagkain, pero habang kumakain, hindi maiwasan ni Lina na bantayan si Miguel. Mabagal ang galaw nito at parang may hirap. Nagkamay na nga ito pero halatang nahihirapan pa ring sumubo.
Pagkatapos kumain, malinisan niya ang katawan at saglit na manood ng TV. Humiga agad si Miguel. Mama, tulog na po ako. Sige anak, magpahinga ka na. Sasamahan kita. Hinaplos ni Lina ang ulo nito. Ilang minuto lang ay tulog na ang bata. Nang makalabas ng silid, umupo si Lina sa tabi ng asawa. Matagal silang nagkatinginan ulit. Mukhang isa na lang ang tumatakbo sa isipan. Napansin mo? Mahina niyang tanong. Parang iba si Miguel. Baka nga masama lang ang pakiramdam. Hayaan mo na lang muna. Saad ni Ben na parang kahit sa tono nito halatang may duda pa rin. Hindi niya alam kung bakit pero hindi siya mapakali. Gayunpaman pinilit niyang mapanatag. Bukas magiging okay din si Miguel at babalik sa dating sigla. Lumipas ang mga araw na wala ang pag-aalala ni Lina. Bumalik na rin naman kasi ang dating sigla ni Miguel. Pero nagbalik man, may mga ilang gawi ang bata na napapansin niyang talagang nag-iba. Isang umaga, nakita niyang nakatayo si Miguel. Nakasuot na ng shorts pero hawak pa rin ang puting polo uniform. Nakakunot ang noo habang sinusubukang isara ang mga butones. Miguel, tapos ka na? Tanong ni Lina mula sa kusina. Hindi pa po. Sagot nito ng mabagal. Lumapit si Lina. Nakita niyang paulit-ulit na sinusubukan ni Miguel ipasok ang butones sa butas. Pero parang hindi tumatama. Nanginginig ng bahagya ang mga daliri ng anak niya. Halika nga rito. Lumuhod siya sa harap ng bata. Tutulungan na kita. Bakit ba hindi mo maibutones? Marunong ka naman ito, hindi ba? Suminghap si Miguel. Hindi ko nga rin po alam, Mama. Nahihirapan po talaga ako. Hinawakan ni Lina ang kamay ng anak. Doon niya napansin na parang matigas ang mga daliri ni Miguel. Hindi ganon kadaling igalaw. Anak, masakit ba? Tanong ni Lina. Bakit parang matigas ang mga kamay mo? Hindi sumagot si Miguel. Nakatitig lang ito sa mga butones na nahihirapan itong ibutones kanina. Dati ang bilis mong magsuot. Bulong ni Lina at ipinagpatuloy ang pagbubutones. Sure ka na hindi masakit ang mga kamay mo? Hindi po. Okay lang po ako. Salamat po, Mama. Sambit ni Miguel. Hinaplos niya ang kamay nito. Parang may kakaibang paninigas. Kinuha niya ang langis ng niyog at pinahiran yon. Minasahe niya ang mga kamay ng anak. Naisip niya na baka kaya madaling mabitiwan ng bata ang mga hawak nito ay dahil kulang sa masahe ang mga kamay. Maya-maya'y lumabas ng silid si Ben. Bakit minamasahe mo ang kamay niya? Sumagot naman si Lina. Napansin ko na parang naninigas ang mga kamay ni Miguel. Baka kaya hirap siya sa mga paghawak ng mga bagay. Hinawakan din ni Ben ang kamay ng bata. Napansin din ito ang napansin niya. Nagtanong pa nga kay Miguel kung masakit pero umiling lang ang anak nila. Pagkatapos nun, kumain na sila gaya ng nakagawian tuwing umaga. Pero katulad na naman noong nakaraan, madalas mabitiwan ni Miguel ang kutsara. Nang iinom na ito ng tubig, natapon na sa uniform kaya agad itong napatingin sa kanya. Mama, ngumiti si Lina pero may kaba na siyang nararamdaman. Sige, ayos lang anak. Papalitan na lang natin ang uniform mo. Habang kumakain, 2 beses pang nahulog ang kutsara ni Miguel. Kumakain ito ng tahimik at hindi na pinapansin kung nabibitiwan ang mga hinahawakan. Baka clumsy lang siya, Lina, sabi ni Ben habang humihigop ng kape. Pilit na lang nang umiti si Lina. Siguro nga. Pagkatapos kumain, umalis na si Ben para mamasada. Pinalitan niya naman ang uniform ng anak nila. Muli ulit inayos ang mga kailangan nito. Hinawakan ni Miguel ang bag pero agad yung nahulog. Ay, mahinang usal ni Miguel. Tinulungan niya agad ito. Ako nang magbubuhat anak. Habang naglalakad papunta sa paaralan, mas mahigpit ang hawak ni Lina sa kamay nito. Hindi niya alam kung para saan ang takot na kanyang nararamdaman. Pero wala naman sigurong mapagmahal na ina ang hindi matatakot kapag napansin ang mga maliliit na pagbabago sa sariling anak. Nang maihatid niya ito, pinilit ni Lina na maging kampante. Pumunta siya sa palengke at doon ulit nagtinda.
Nang uwian na, siya na rin ang magsundo kay Miguel. Pagkatapos ng klase, kinausap siya ng guro. "Lina, napansin ko po si Miguel," sabi nito sa kanya. "Medyo nahihirapan siya sa writing activities. Nahuhulog din ang lapis niya. Pati po sa PE kanina, madalas po siyang madapa." Napalunok si Lina. "Talaga po?" Napaisip ang teacher nito. "Baka naman po humihina ng mga buto niya. Try niyo po kayang painumin siya ng vitamins. May vitamins po ako na pinapainom sa mga anak ko. Effective po yun. Pwede niyo pong itry?" Tumango na lang siya at tinanggap ang suggestions ng teacher. Baka nga kulang lamang sa vitamins ang kanyang anak. Hindi niya kasi ito pinapainom. Kampante siya na napapakain niya naman ito ng healthy foods kaya hindi na kailangan. Pag uwi nila, tinawagan niya si Ben na bumibili ng vitamins para sa anak nila. Pagkatapos nun, nagpatuloy na si Lina sa mga gawain. Pinagmasdan niya si Miguel habang naglalaro. Nahulog ang maliit nitong laruan. Yumuko pa ang bata para pulutin pero natagalan. Natigilan si Lina sa kanyang ginagawa. "Anak, okay ka lang?" Hindi na talaga mapakali si Lina. Kaya naman, bukod sa vitamins na pinabili niya kay Ben, dinala niya rin ito sa health center kinabukasan. Doon, nabigyan ng libreng vitamins si Miguel. Nagbilin din na palagi niyang painumin ng gatas para lumakas ang buto. "Palagi kang iinom ng gatas kasi mas okay ito sa bata kaysa sa kape," malumanay na paliwanag ni Lina. Tinulungan niyang uminom ng gatas si Miguel. Baka matapon na naman kasi nito ang laman. Magiging sayang lang. Kaya nakumbinsi si Lina na siguro ay kulang lang sa vitamins. Siguro pagod lang na magiging okay na ang lahat pagkatapos. Pero sa loob-loob niya, may maliit pa ring takot na hindi mawala. Isang hapon, matapos ang klase ni Miguel, nakatayo si Lina sa ilalim ng puno sa labas ng paaralan. Hawak ang halos maubos ng bilao ng kakanin. Pinupunasan niya ang pawis sa noo habang inaabangan ang paglabas ng mga bata. Karaniwan si Miguel ang unang tumatakbo palabas. Sumisigaw ng "Mama!" habang kumakaway. Ngayon, matagal na talaga itong lumabas. Isa-isang lumabas ang mga bata. "Miguel?" bulong niya. Maya-maya, lumabas si Miguel. Pero hindi ito tumatakbo. Mabagal itong naglalakad habang hawak ang bag sa dibdib. Halos hinihila nito ang mga paa na maglakad at parang hirap na hirap. "Mama!" mahina niyang tawag. Agad lumapit si Lina. "Anak, bakit ang bagal mo? Anong masakit?" "Mama, pagod na po ako." Hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Mainit at medyo pawis yun. "Halika, uwi na tayo. Naglaro ka ba kaya ka napagod?" Umiling lang ang anak niya. Kinuha niya ang bag ng bata at siya na ang nagdala. Naglakad sila sa makipot na daan. Ilang hakbang pa lang, biglang natapilok si Miguel. Napaupo ito sa lupa. "Miguel!" napasigaw si Lina. Lumuhod siya kaagad. "Anak, okay ka lang? Anong masakit? Anong nangyayari? "Mama!" sabi ni Miguel, pero halatang nahihirapang tumayo. Tinulungan ito ni Lina. Tumayo si Miguel, pero umindayog na naman ang katawan. Mas lalo siyang kinabahan, pero hindi niya ipinahalata sa kanyang anak. Baka kapag nataranta siya, ay mataranta na rin ito. Naglakad ulit sila, pero sa pagkakataong yun, mas mahigpit na ang hawak niya kay Miguel. Ilang minuto pa, muling natisod ang bata. "Mama, pagod na ako." Parang may kumirot sa dibdib ni Lina. "Anak, malapit ng bahay natin. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Bakit lagi ka nalang napapagod kahit wala ka namang ginagawa?" Huminga ng malalim si Lina. "Halika." Binuhat niya na lang si Miguel. Mabigat na ito pero kaya niya pa naman. Mukhang hindi talaga nagbibiro ang kanyang anak. Nahihirapan talaga itong maglakad. "Mama, sorry po," sabi ni Miguel. Mas nanikip ang dibdib niya sa mga simpleng salitang ganoon. "Okay lang, pahinga ka muna anak." Yumakap si Miguel sa leeg niya. Tahimik siyang naglakad pa uwi habang buhat ito. Nararamdaman ni Lina ang paghinga ni Miguel sa balikat niya. At mas lalo lang nadadagdagan ang kanyang pag-aalala.
Pagdating sa bahay, inilapag niya agad sa foam. Humiga ka at magpahinga. Opo, hinaplos niya ang noo nito. Anong masakit? Wala po mama, pagod lang po ako. Napaupo si Lina sa tabi nito. Hindi na niya maalis ang kaba. Kailangan na talagang maging malinaw kung ano ang nangyayari kay Miguel. Maya-maya, dumating si Ben at dumungaw sa kwarto ng anak nila. Nandito na pala kayo. Nakangiting sabi ni Ben, pero nawala ang ngiti nang makitang matamlay na naman ang bata. Ano na namang nangyari kay Miguel? Huminga ng malalim si Lina. 2 beses na dapa, hindi na makalakad. Binuhat ko nga kanina habang pauwi. Hindi ko alam kung bakit parang palagi na lang siyang pagod kahit wala naman siyang ginagawang nakakapagod. Lumapit si Ben at hinawakan ang mga paa nito. Masakit ba anak? Umiling ang bata. Tumayo ka nga, utos pa ni Ben. Sinubukan ni Miguel, pero mabagal at halos mahulog. Agad nilang sinalo ang bata nang para itong lantang gulay na biglang nawala ng lakas. Tiningnan ni Ben si Miguel. Anak, Lina, hindi na ito normal. Tumango si Lina. Kaya nga, yan din ang naisip ko at sobrang nag-aalala na ako. Kinagabihan, kumain sila sa hapag. Tahimik si Miguel at mabagal kumain. 2 beses nahulog ang kutsara, kaya sinusubuan na lang ni Lina. 7 naman, napapatingin sa bawat galaw ng bata. Pagkatapos kumain, nanood lang ng TV si Miguel. Pagkatapos ng ilang oras, nagpaalam na hihiga na, kaya binuhat ni Ben papunta sa higaan. Nang makahiga na silang mag-asawa sa kama, doon na sila mahinang nag-usap. Tumingin si Ben kay Lina. Dalhin na natin sa doktor si Miguel. Iba na yung pagod na nararamdaman niya. Baka kung ano na. Pero kailangan na muna ng pera. Magdadagdag ako ng pasada, kaya baka gabihin akong makauwi. Tumango si Lina. Mag-iipon tayo. Yun na nga ang kanilang ginawa. Nagtulong silang 2 mag-asawa para makaipon agad. Hindi nila alam kung magkano ang gagastusin nila. Balak nilang dalhin sa provincial hospital ang bata. Doon mas makakatipid sila. Pero hindi ibig sabihin wala silang babayaran. Bukod doon, mas kompleto roon ang mga doktor. Madilim pa nang magising si Lina. Hindi pa tumitilaok ang mga manok, pero nakabukas na ang mga mata niya. Katabi niya si Miguel, mahimbing ang tulog habang nakahilig ang ulo sa braso niya. Sa kabilang gilid, nandoon naman si Ben. Simula noong magkaroon ng sakit ang anak nila, tinabihan na muna nilang mag-asawa. Hindi na rin muna nila pinapasok sa eskwelahan dahil nga nahihirapang maglakad at magsulat. Huminga siya ng malalim. Ngayon sila pupunta sa ospital. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Miguel. Anak, gising na tayo. Kumilos naman si Miguel. Mama, pupunta tayo sa doktor sa ospital. Ipapacheck up ka namin ng papa mo. Tumango si Miguel sa kamarahang umupo. Hinawakan pa siya sa braso para lang makabangon. Napansin ulit ni Lina yon. Ang mabagal at parang mabigat na katawan ng bata. Nagising na rin si Ben. Nag-inat ito, bumangon at hinalikan siya sa pisngi. Good morning! Niyakap din ito ang anak nila at nilagay sa kandungan. Good morning anak, pupunta tayo sa ospital ngayon. Magpapacheck up ka. Tapos kapag nalaman ang sakit mo, mabibigyan ka na ng gamot. Makakatakbo ka na ulit. Makakapasok sa school. Bahagyang tumawa si Miguel. Opo, papasok po ako sa school. Miss ko na nga po mga kaklase ko. Saka hahabulin ko po ulit ang mga manok. Napangiti si Lina. Kahit nag-aalala, kapag naririnig niyang tumatawa si Miguel, gumagaan ang lahat. Para bang magiging okay lang ang mga bagay na pinag-aalala nila ng mga sandaling yon. Pagkatapos magkulitan ay nag-asikaso na sila. Kumain sila at naghanda si Lina ng baon nilang pagkain at tubig. Hindi nila alam kung ilang oras silang tatagal doon, kaya mas maiging may baon sila para makatipid din at hindi palaging bibili sa kung saan-saan. Lumapit si Ben na nakaayos na. Handa na kayo? Oo, sagot ni Lina at sinakbit ang bag. Binuhat naman ni Ben si Miguel. Kaya siya ang nahuli at naglock ng pinto.
Babiyahe lang sila kaya maiiwan ang tricycle sa bakuran. Yumakap si Miguel sa leeg ng ama. "Papa, malayo po bang pupuntahan natin?" Sumagot naman si Ben. "Kaunti lang. Sasakay lang tayo sa tricycle ng iba, saka ng bus, tapos jeep." Napanguso ang bata. "Ang dami naman po, Papa. Baka mabigatan ka po sa akin." Tumawa ang asawa niya. "Hindi ang lakas-lakas ko kaya. Saka masaya nga ako na nabubuhat kita. Parang baby ka ulit." Mahinang bumungis-ngis si Miguel. Natawa na lang din si Lina. Mabuti na lang at mahilig mangulit si Ben. Ayaw nila pareho na nararamdaman ng anak nila na pabigat ito. Na parang mabigat ang mga nangyayari rito na hindi naman nila maunawaan. Nang makarating sa sakayan at makasakay ng tricycle, maagang maaga pa. Malamig ang hangin na sumalubong sa kanila, kaya inayos niya ang sombrero ng anak. "Mama," tawag ni Miguel habang nakasandal sa kanya. "Gagaling naman po ako, di ba?" Hinaplos niya ang braso nito. "Oo naman, aalamin lang natin ang sakit mo tapos gagamutin. Kapag nagamot na, magiging okay ka na at magiging masigla ulit." Napangiti si Miguel sa kanyang mga sinabi. Hinigpitan na lang ni Lina ang yakap at hinalikan ito sa noo. Gusto niyang maramdaman ng bata na wala itong dapat ikatakot. Kung ano man ang sakit nito, gagawin nilang lahat ni Ben para gumaling ito. Pagdating sa provincial hospital, maraming tao at mahaba na ang pila. Umupo si Lina sa kahoy na bangko. Si Ben naman, umupo din sa tabi niya habang kandong ang anak nila. "Mahabang pila. Maghihintay pa tayo ng matagal," marahang sabi ni Ben. Lumipas ang mga oras, pawisan na si Lina pero hindi niya iniinda. Hinahaplos niya ang likod ni Miguel. Pinakain na rin nila ng malambot na biskwit at pinainom ng tubig. "Papa, antok na po ako," bulong ni Miguel maya-maya. Tumango si Ben at mas inayos ang pagbuhat kay Miguel. Nilagay nito sa kandungan niya ang mga binti ng bata. "Tulog ka lang," bulong ni Lina at paulit-ulit itong pinapaypayan. Habang natutulog ang bata, paunti-unti na rin silang kumain ng tinapay. Pangtanggal ng gutom habang nasa pila. Sinusubuan niya na lang ang asawa dahil hawak nito si Miguel. "Ano nga kaya talagang sakit ng anak natin?" tanong ni Ben. Napabuntong hininga si Lina pagkatapos uminom ng tubig. "Sana hindi malala at sana maging okay na siya. Naninikip ang dibdib ko kapag nakikita siyang ganyan, kahit naman siguro ikaw." Tumango si Ben at pinunasan ang pawis ni Miguel. "Oo, nag-aalala rin ako. Nag-iisa natin siyang anak. Ayaw ko rin na nakikitang matamlay itong si Miguel. Mas gusto ko pang maging pilyo at bulabugin ang mga manok, kesa naman ganito na para siyang lantang gulay." Mahirap lang sila pero kontento na sila roon. Kaya hinahangad nila ni Ben na sana kahit mga kalusugan nila maayos para hindi na gaanong nakakapagdulot ng pangamba sa kanila. Yun lang ang palaging panalangin ni Lina sa Diyos para sa maliit niyang pamilya. Maya-maya, tinawag na ang pangalan nila. "Pumasok na po," binuhat ni Ben si Miguel. Pumasok sila sa maliit na silid. May doktor na nakasalamin at nakaupo sa mesa ang bumungad sa kanila. "Good morning," sabi nito. "Maupo po kayo." "Good morning po," sagot ni Lina. Doon na nga sinimulang tingnan ang anak nila. Maraming tinanong tungkol sa kanila na agad naman nilang sinagot ni Ben. "Dok, madalas pong nadadapa, hindi na makatakbo, nahihirapan po gumalaw ang anak namin," imporma ni Lina. Tumingin ang doktor kay Miguel. "Ilang taon na siya?" 6 years old po, magsi-7 na po this year," sagot ni Lina. Ilang sandali pa ay pinatayo ang bata. Tinulungan ni Ben si Miguel na tumayo. Mabagal na kasi ang anak nila at bahagyang nanginginig. "Lakad ka papunta dito," saad ng doktor. Naglakad si Ben ng mabagal. Naninikip ang dibdib niya. Halatang hirap na hirap ang anak nila ni Ben. Napansin ni Lina na seryoso ang mukha ng doktor. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. "Itaas mo ang kamay mo," sabi pa ng doktor. "Hawak sa ilong." Sinubukan ni Miguel lahat ng utos.
At lahat ng yun, hirap at natatagalan ang kanilang anak. Hinawakan ni Ben ang kamay niyang nanlalamig. Nagkatinginan sila. Parehong nag-aalala sa kondisyon ni Miguel. Tahimik naman ang doktor habang may sinusulat. Kailangan natin magpa-tests, blood tests at ibang examinations. Hindi ko masasabi kung seryosong case ito, kailangan muna nating makita ang resulta. Napalunok si Lina. Parang lumamig ang katawan niya. Mama, bulong ni Miguel. Gutom na po ako. Sige, mamaya, kakain na muna tayo. Nagpatuloy ang doktor sa pagsusulat. Bumalik kayo pagkatapos ng tests. May ibinigay na papel sa kanila. Tahimik naman si Ben habang tinitingnan yon. Habang tinitingnan nila yon na mag-asawa, alam nila pareho na doon sila mapapagastos. Sana lang talaga ay sumapat ang kanilang ipon. Pagkatapos ng pag-uusap, lumabas sila ng silid. Umupo ulit si Lina habang hawak si Miguel. Mama, uuwi na tayo? Tanong ni Miguel. Hindi pa, may mga test pang gagawin sa'yo anak. Hindi ko alam kung masakit yon pero nandito naman kami ng papa mo. Mahinahong sambit ni Lina. Pilit pinapalakas ang loob ng anak. Yumakap si Miguel sa kanya. Tahimik naman si Ben habang nakatingin sa papel. Bago magpa-tests, naghanap muna sila ng spot para makakain. Sa isang sulok, kumain sila at pinakain si Miguel. Gayunpaman, nandun pa rin ang bigat na kailangan nilang gumastos para lang malaman ang sakit ng anak. Nang mapatest na nila, ibinigay na agad nila sa nurse. Sinabihan sila na bumalik ng Wednesday para malaman ang resulta dahil i-assess pa yon ng doktor. Kaya nang sumapit ang araw ng Miyerkules, tahimik ang maliit na consultation room nang makarating sila roon. Umaandar ang lumang electric fan sa sulok. Nakaupo si Lina sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ni Miguel. Mainit pa rin ang palad ng bata, pero mahina ang kapit. Parang pagod na ito. Nakatayo naman si Ben sa likod nila at tahimik. Nakatupi ang mga braso, pero halatang kinakabahan. Paminsan-minsan, tumitingin ito sa anak. Sa kanya, pagkatapos ay sa sahig. Pumasok ang doktor, hawak nito ang folder. Hindi agad ito nagsalita. Umupo muna sa tapat nila. Malumanay ang mukha pero may bigat sa mata. Mr. and Mrs. Sanchez, mahinahon nitong tawag. Mas hinigpitan ni Lina ang hawak kay Miguel. Dok, ano po ba talaga? Lagnat lang po ba o may infection? Hindi agad sumagot ang doktor. Tiningnan muna nito si Miguel. Nakapikit ang bata pero gising at alam nila ni Ben na nakikinig ito. Huminga ng malalim ang doktor. Inilapag nito ang folder sa mesa. Ayon sa aking findings, si Miguel ay may tinatawag na degenerative disease. Napakunot ang noo ni Lina. Degenerative ano po yun? Ibig sabihin, dahan-dahan niyang paliwanag. May parte ng katawan ni Miguel na unti-unting humihina habang tumatagal. Tulad na lang sa muscles niya, yung lakas ng katawan. Dati kaya niyang tumayo, tumakbo, umakyat, pero habang lumilipas ang panahon, mas humihina. Parang hindi agad naintindihan ni Lina. Pero gagaling naman po, di ba? May gamot naman po. Sandaling natahimik ang doktor. May mga gamot na makakatulong para pabagalin. Pero I'm sorry dahil sa ngayon wala pang tuluyang lunas. Parang biglang lumamig ang silid. Hindi yon matanggap ni Lina. Bata pa ang kanyang anak at hindi nito deserve ang ganoong klase ng sakit. Mas humigpit ang hawak ni Lina sa kamay ni Miguel. Anong mangyayari sa kanya? Nag-angat ng tingin ang doktor. Unti-unti, mahihirapan siyang maglakad. Baka darating ang panahon, kailangan na niyang gumamit ng wheelchair. And then, pwede ring maapektuhan ang paghinga. Kasi muscles din ang tumutulong sa paghinga. Darating lang din sa point na mahihirapan siyang lumunok, mapapagod magsalita. Napayuko si Ben. Parang biglang tumanda ang balikat niya. Iba-iba ang klase ng disease na mayroon siya.
Pero kadalasan kapag bata, lumalala habang lumalaki ang bata. Napatingin si Lina kay Miguel. Nakapikit lang ang bata pero gumagalaw ang daliri nito sa kamay niya. Nang magmulat ito, doon niya nakita ang mga luha ni Miguel. At sa pagkakataong yon, naiintindihan niya agad na nauunawaan ng bata ang mga sinabi ng doktor tungkol dito. "Doc," basag ang boses ni Lina. May chance po ba? Na baka magkamali lang kayo?" Huminga ng mabagal ang doktor. "Kung gusto ninyo, pwede kayong mag-seek ng second opinion." Hindi na napigilan ni Lina. Tumulo na ang mga luha niya. Tahimik lang pero tuloy-tuloy. Hinawakan na lamang ni Ben ang kanyang mga balikat. Hindi po. Hindi. Masigla yan eh. Tumatakbo pa yan?" Tumingin si Ben sa anak nila. "Miguel." Dahan-dahang dumilat si Miguel. "Papa, Mama." Napapikit si Lina. Parang may pumipisil sa dibdib niya. Umiiyak ang bata pero halatang hindi na nito kayang magtanong pa. "Doc," mahinang sabi ni Lina. Ano pong gagawin namin?" "Alagaan siya," sagot ng doktor. "Tulungan siyang hindi mapagod, regular check-ups, therapy para mapanatili ang galaw niya hanggat kaya. Gaya ng sabi ko, mahihirapan siyang lumunok at kumain. Baka dumating pa sa point na kailangan niyang tubuhan." Nanginig bigla si Lina. Hindi siya makapaniwala na posibleng maghirap ng ganoon ang anak nila. Hindi niya kaya. Parang mas mauuna pa siyang mamatay dahil hindi makaya na makita ang paghihirap ng anak. Hindi nagsalita si Lina buong gabi. Nakahiga si Miguel sa higaan. Tulog na tulog, nakatagilid habang yakap ang lumang unan. Sa tabi nito, nakaupo si Lina at nakatitig lang dito. Hindi niya namalayan na matagal na siyang hindi kumikilos. Sa kabilang sulok, tahimik lang si Ben. Nakaupo sa bangkito, hawak ang baso ng tubig na hindi nito mainom-inom. "Mama," bulong ni Miguel sa pagtulog. Napahawak si Lina sa kamay ng anak. Mainit pa rin, buhay at nandun pa rin ang anak niya. Hindi maaaring mangyari ang sinabi ng doktor. Hindi pwede at hindi matatanggap ni Lina. Tumayo siya at lumapit kay Ben. "Bukas, pupunta tayo sa simbahan. Magdarasal tayo. Yung sinabi ng doktor, hindi yun totoo. Imposible." Hindi sumagot si Ben. Bakas ang sakit sa mukha nito. "Nagkakamali rin ng doktor," patuloy ni Lina. "Kung kailangan nating mag-ipon ulit para magpa-second opinion, gawin natin, Ben." Tumango si Ben ng marahan. "Oo, magpapa-second opinion tayo." Suminghap si Lina at hinalikan ang kamay ng anak. "Magdarasal tayo. Gagaling siya. Naniniwala ako sa Diyos na tatanggalin niya lahat ng paghihirap ng anak natin." Kinabukasan, maaga silang pumunta sa simbahan. Binuhat ni Ben si Miguel papasok. Umupo sila sa harap at tiningnan ang paligid. "Mama, bakit po tayo nandito?" tanong ni Miguel. "Magdarasal po ba tayo para gumaling ako?" Tumango si Lina. "Oo, anak. Hihilingin natin kay Lord na mawala ng sakit na nararamdaman mo." Ngumiti si Miguel sa kanya. Lumuhod si Lina. Pinikit ang mata habang nanginginig ang labi. Wala naman siyang tanging hiling kundi ang gumaling ang anak nila ni Ben. Kahit anong pag-asa, kakapitan niya, gumaling lang si Miguel. Nang lumabas sila, pumunta sila sa isang silid para magsindi ng kandila. "Mama, ako rin po," sabi ni Miguel sa kanya. Tinulungan niya ang anak na magsindi. Mahina ang kamay ni Miguel kaya palaging kailangan ng alalay. Napatingin siya kay Ben. Alam niyang nabibigatan na ito pero hindi niya ito narinig na magreklamo kahit isang beses. Pinikit ni Miguel ang mga mata. "Lord, gusto ko tumakbo ulit. Gusto ko pong makakain ng maayos at makapasok sa school." Napapikit si Lina at tumulo ang mga luha. Inabot naman siya ni Ben para punasan yon. Nang magkatinginan sila, parang sinasabi nito na magiging maayos din ang lahat. Paglabas nila,
Medyo magaan ang pakiramdam ni Lina. Naniniwala siyang gagaling si Miguel. Yun nga lang, hindi naman pwedeng mananalangin lang sila. Mag-iipon para patunayan ang sakit ni Miguel. Mas lalong napo-frustrate si Lina. Pakiramdam niya, kailangan ay may gawin pa sila. Kaya nang may nagsuggest sa kanila na dalhin sa albularyo si Miguel, pati na rin sa mga faith healers, dinala pa rin nilang mag-asawa. Pero kahit anong dala o pag-asa pa ang mayroon sila, kahit sabihin pang naengkanto lang ang anak nila, hindi pa rin bumabalik sa dati si Miguel. Kahit ayaw na ayaw nilang tanggapin ang sakit na sinabi ng doktor, sinunod pa rin nila ang gamot na pwedeng ipainom kay Miguel. "Anak, gising na," mahina niyang sabi. Tumingin si Miguel sa kanya. "Mama," nginitian niya ito. "Kain na tayo." Tinulungan niya itong umupo. Napansin niya agad na nahirapan si Miguel na bumangon. Dahil walang ibang magbabantay sa anak, napilitan siyang tumigil magbenta ng kakanin. Nagpapa-order na lang siya kung may mag-o-order. Yung may-ari ng tindahan sa kanto, naawa sa kanya. Kaya pinalagay na lang sa tindahan nito ang mga paninda niya para kung may bibili. Hindi kasi pwedeng mabawasan ang pinagkakakitaan nila ni Ben. Marami silang kailangan para kay Miguel. "Mabigat po ang pakiramdam ko, Mama," bulong ni Miguel. "Ako na," sabi ni Lina at inalalayan siya. Umupo si Miguel pero sandaling umindayog ang katawan. Agad itong hinawakan ni Lina. "Ayos ka lang, anak?" "Opo, Mama. Sorry po." Nanikip ang dibdib niya roon. "Anak naman, bakit ba palagi kang nagsusorry? Walang dapat ihingi ng tawad. Masaya kaming inaalagaan ka." Sumubo ito ng lugaw. Gaya ng dati, mabagal ang galaw ng kamay. 2 beses na halos matapon ang laman ng kutsara. "Ako nang magpapakain, ha?" sabi ni Lina. "Ako na, anak." Halatang ayaw nito na magpasubo, pero wala namang magawa dahil nanghihina. Dahan-dahan niyang sinubuan si Miguel, pero kumikirot ang puso ni Lina. Pagkatapos kumain, sinubukan ni Miguel na tumayo. "Mama, tatayo po ako." Tumango agad si Lina. Humawak ito sa mga braso niya. Pero nang bitawan, agad itong napaupo ulit. Suminghap siya at hindi na nagsabi ng kung ano. Alam niya na pinipilit ng anak nila ni Ben na maging normal ulit. Pero hirap na talaga ito. "Anak, tama na. Mahihirapan ka lang. Ano bang gusto mo? Manonood ka ng TV? Bubuhati na lang kita." Nanginginig ang boses na sabi ni Lina. Lumingon sa kanya si Miguel at nakita niyang naluluhan na naman ito. "Mama, shh, tahan na. Magiging okay ka rin, ha?" Binuhat niya si Miguel. Napadaing siya sa bigat ng bata. Huminga siya ng malalim at inayos ang pagkarga rito. "Mama, wag na po. Sa kama na lang po ako," sabi ni Miguel. Inilapag niya sa sofa sa labas. Umupo si Miguel at pinanood ang mga manok doon. Siya naman, binuhay ang TV para makapanood ang bata. "Mama, kailan ko po kaya ulit mahahabol ang mga manok?" Hindi nakasagot si Lina. Hindi niya rin naman kasi alam. At hindi niya batid kung mahahabol pa rin ito ang mga manok nila. Umupo na lang siya sa tabi nito at hinaplos ang buhok. Maya-maya, dumating si Ben mula sa maagang pasada. Kinulit-kulit nito ang anak nila kahit bakas ang pagod sa mukha. "Papa, mabigat po ba ako?" tanong ni Miguel. Tumawa si Ben. "Siyempre hindi. Malakas ang papa mo. Kayang-kaya kita. Sa mama mo, payatot kasi yan kaya mahina." Napairap naman agad si Lina. Kaya niyakap siya ni Ben at nilambing-lambing. Pero kalaunan, napangiti na rin siya. Kahit paano, gumagaan ang kalooban niya. "Bumili na tayo ng wheelchair next week. Nakaipon na ako ng pera. Para kapag kayo ang nandito ng mama mo, hindi siya mahirapan sa pagbuhat sa'yo." Mahinang sambit ni Ben. Napanguso ang bata at yumakap palalo sa leeg ng ama. "Ibig sabihin, hindi na po talaga ako makakalakad?" Nagkatinginan sila ni Ben.
Masakit para sa kanila na sagutin yon. Pero alam nila na mas masakit kay Miguel na hindi na nito magawa ang mga dating ginagawa. Makakalakad ka pa. Pinilit ni Ben na pasayahin ang boses. Makakalakad ka pa ulit. Sa ngayon, magpagaling ka muna. Magpagaling ng magpagaling hanggang sa maging okay ka ulit, anak. Hindi ka namin susukuan ng mama mo, Miguel. Niyakap na lang ni Lina ang kanyang mag-ama. Hindi siya nawawala ng pag-asa dahil kay Ben. Pareho silang lumalaban para kay Miguel, kaya hindi rin siya susuko. Isang umaga, tahimik sa loob ng maliit nilang bahay. Nakapwesto sa may maliit nilang veranda ang wheelchair kung saan nakaupo si Miguel. Nasa kandungan nito ang lumang notebook at lapis. Mahigpit nitong hawak ang lapis at pilit na gumuguhit sa papel. Sa kusina, abala si Lina sa paghahalo ng kakanin. Paminsan-minsan, napapatingin siya kay Miguel. Napapansin ni Lina na nanginginig ang kamay nito. Gayunpaman, pinilit niyang tumingin sa kaldero. Anak, dahan-dahan lang, sabi niya at hindi lumilingon dito. Sagot ni Miguel. Sinusubukan nitong igalaw ang daliri. Napapikit si Lina sandali. Ayaw niyang makitang nahihirapan ng anak. Pero pinipilit nito kaya hinahayaan niya na lang. Kinuha niya ang sandok kahit wala namang dapat haluin. Inayos ang mga pinggan, pinunasan ng mesa, naghanap ng gagawin para pigilan ang sarili na pakialaman si Miguel sa ginagawa nito. Mama, mahina nitong tawag. Bakit anak? Lumapit siya rito. Tumingin si Miguel sa kanya, bukas ang bibig at parang may gustong sabihin. Lumapit palalo si Lina at lumuhod sa harap nito. Anak, ano yon? Bakit? May masakit ba sa'yo? Sinubukan ni Miguel na magsalita ulit. Hindi lumabas ng buo ang mga salita dito. Humihinto ang bibig nito at parang nahihirapan. Napakunot ang noo ni Lina. Anak, sabihin mo, anong kailangan mo, ha? Bumuka ulit ang bibig ni Miguel pero walang tunog na lumalabas. Maya-maya'y tahimik na lumuha ang anak niya. Miguel, hinawakan niya ang mga braso nito. Tinitigan siya nito, pilit gumagalaw ang mga labi ng bata pero wala pa ring lumalabas. Miguel, mas malakas niyang tawag dito. Anak, anong nangyayari? Bakit hindi ka makapagsalita? Tahimik si Miguel, nakatingin lang habang patuloy sa pag-iyak. Miguel? Paulit-ulit niyang tawag at napaiyak na rin. Diyos ko, bakit hindi ka makapagsalita? Miguel, masakit ba? Gutom ka? Sabihin mo anak. Napahawak si Lina sa bibig at malakas na humagulgol. Nasabi na yon sa kanila ng doktor pero hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari na talaga. Hindi. Hinawakan niya ang mukha ni Miguel. Miguel, sabihin mo. Mama, sabihin mo. Nanginginig na ang kamay ni Lina. Niyakap niya ang anak mula sa wheelchair. Anak, sumagot ka. Miguel, tingnan mo ako. Sabihin mo na mama. Pero walang lumabas mula kay Miguel. Tanging mahinang paghinga lang ang naririnig niya. Umiyak nang umiyak si Lina habang hawak ang anak. Parang gumuho na ang lahat at hindi niya na maintindihan. Yon ang inabutan ni Ben. Noong una, hindi pa nito maunawaan ang mga nangyayari. Pero nang kinuwento niya ang mga nangyari, mahigpit na lang nitong niyakap ang anak nila. Iyak sila ng iyak ng sandaling yon. Parang walang makakapigil kung gaano nadudurog ang kanilang mga puso para kay Miguel. Maagang umalis sina Lina at Ben kinabukasan. Nakabalot si Miguel sa kumot at binuhat na lamang ng kanyang asawa. Pagdating sa ospital, halos hindi na gumagalaw ang katawan ng anak nila. Matigas na rin ang mga braso ni Miguel. Pumasok sila sa loob. Naupo si Lina, hawak ang ulo ni Miguel sa kandungan niya. Nakapikit lang ito at halatang hirap na. Ma'am, nahihirapan na ba siyang magsalita? Tanong ng doktor. Opo, kahapon, hindi na siya makasagot. At paglunok,
Napahinto si Lina. Minsan inuubo siya kapag pinapakain ko. Tumango ang doktor. Magpo-progress pa po ito. Unti-unti pong hihina ang muscles niya, pati ang muscles sa paglunok at paghinga. Maaring dumating ang panahon na mahihirapan na siyang kumain. Kailangan po nating pag-isipan ng feeding tube. Feeding tube? Nanginginig ang boses na tanong ni Lina. Opo, tubo po sa ilong o direkta sa tiyan para makakain siya. Napailing agad si Lina. Hindi po, hindi. Tahimik lang si Ben at hinawakan ang kamay niya. Hindi nila kayang tingnan ang anak nila na tubuhan ng kung ano-ano. At kapag humina pa ang paghinga, may possibility po ng oxygen support o machine, dagdag pa ng doktor, para matulungan siyang huminga. Napaluha si Lina. Dok, maliit lang po ang anak namin. Wala po bang ibang paraan? Umiling ang doktor. Supportive care na lang po talaga. Dahil sa kalagayan niya ngayon, hindi na po talaga kinakaya ng mga gamot. Natahimik si Lina. Parang hindi niya naririnig ang iba pang sinasabi nito. Pag-isipan niyo po, I'm sorry to say this, pero hindi na po natin maiiwasan na mahirapan siyang kumain at huminga. Ito na po ang pinaka-the best way na maire-recommend namin sa inyo para kahit papaano tumagal po ang buhay ng anak ninyo. Tumulo ang luha ni Lina. Ayaw niyang isipin na anumang sandali, mawawalan na ang anak nila. Parang hindi niya kaya. Ibig sabihin, parang makina na lang po ang magpapatagal sa kanya. Mahinang usal niya sa doktor. Marahan na lang tumango ang doktor. Hindi na napigilan ni Lina na mapahikbi na lamang. Tahimik lang si Ben at pinisil ang balikat niya. Pag uwi nila, hindi nagsasalita si Lina. Hawak lang niya si Miguel. Natatakot siyang bitawan. Baka isang kurap lamang mawala na ang kanyang anak. Hindi na siya makausap ng maayos at palaging tulala. Kaya si Ben na muna ang kumilos sa bahay. Kinabukasan, hindi na kayang umupo ni Miguel. Nakahiga na lang ito sa kama. Napapadaing na ito kapag pinipilit na umupo. Miguel, bulong ni Lina. Nandito lang si Mama. Nandito lang kami ng papa mo para sa'yo. Nang oras ng pagkain, naghanda si Lina ng lugaw. Dinurog pa niya ng husto para lang makakain ang anak niya. Yun na lang kasi ang alam niyang kayang kainin ni Miguel. Dahan-dahan lang, bulong ni Lina. Sinandal niya ang ulo ni Miguel. Sinubuan ito ng mabagal, pero halos tumulo pabalik ang lugaw. Hindi na ito makanganga ng maayos. Nga anak, sinubukan ni Miguel pero nahihirapan ito. Biglang napaubo kaya agad niyang binaba ang hawak na mangkok. Inalalayan niya ang dibdib ng bata. Tumulo ang laway sa gilid ng bibig ni Miguel. Pinunasan agad yon ni Lina. Okay lang anak, okay lang. Patuloy siyang nagsubo ng mabagal. Kailangan niyang mapakain si Miguel kahit kaunti para hindi ito manghina. Pero sa bawat hirap nito sa paglunok, mas lalong naninikip ang dibdib niya. Kinagabihan, dumating si Ben galing pasada. Pagod ang mukha nito, pero nakuha pa rin itong yakapin siya na para bang siyang sobrang pagod sa araw na yon. Kumain na ba siya? Tanong ng kanyang asawa. Kaunti lang, nahihirapan siyang lumunok at nauubo lang. Lumapit si Ben at hinaplos ang ulo ni Miguel. Nandito na si Papa. Nakangiti si Miguel ng bahagya. Miguel, lalaban tayo ha? Malambing na saad ng asawa niya sa anak nila. Pumunta na muna siya sa kusina para maghain ng pagkain para kay Ben. Pero pagbalik niya sa kwarto, biglang nanigas ang katawan ni Miguel. Miguel? Sigaw ni Lina. Nanlaki ang mata ni Ben. Biglang umarko ang likod ni Miguel at nanigas ang braso. Miguel! Umiiyak na si Lina habang hinawakan ang katawan ng bata. Magkatulong sila na hawakan ito para hindi lalong masaktan. Alam na ni Ben ang gagawin doon. Hinawakan ni Lina ang ulo. Shh! Nandito si Mama, magiging okay ka rin. Anak, magiging okay lang ang lahat.
Ilang sandali pa ay tumigil na sa paninigas ang anak nila. Pareho silang natahimik. Nang tingnan siya ni Ben, mahigpit siya nitong niyakap. At sa dibdib nito, tuluyan na lang na napahagulgol si Lina. Mabigat ang gabi pagkatapos nun. Yakap lang siya ng asawa niya habang nakahiga sila sa sahig ng silid ni Miguel. Natutulog ang anak nila pero sila hindi magawang matulog. Kahit si Ben, hindi na rin nakakain. Kung pwede ko lang angkinin lahat ng sakit na nararamdaman ni Miguel, nagawa ko na, Ben. Mahinang usal ni Lina. Walang sinabi ang asawa niya. Mas lalo lang humigpit ang yakap nito. Batid din naman kasi ni Lina na baka yun din ang hiling ng kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang kalagayan ng bata. Araw-araw na lang siyang nasasaktan sa araw-araw na paghihirap ni Miguel. Dahan-dahan niyang hinaplos ang dibdib ni Miguel. Anak, gising ka na ba? Nakatingin lang si Miguel sa kisame. Nakabukas ang mata at hindi kumukurap. Nanlaki ang mata ni Lina. Miguel? Hinawakan niya ang pisngi nito. Anak, tingin ka kay mama. Anong masakit sa'yo? Walang reaksyon ang bata. Niyugyug niya ito pero parang wala itong pakiramdam. Kinabahan si Lina. Miguel, tingnan mo si mama. Parang awa mo na anak. Walang galaw at parang lumulutang lang ang tingin nito. Hinaplos niya ang noo nito gamit ang nanginginig na mga kamay. Miguel, naririnig mo ba ako? Hinawakan niya ang dibdib nito. Mahina ang paghinga ng anak nila. Pero katulad noong mga nakaraang araw, malakas na namang umiyak si Lina. Naalarma si Ben at agad na pumasok. Nang makita si Miguel, bahagya itong natigilan bago tawagin at subukang kunin ang atensyon ng anak nila. Pakiramdam niya, unti-unting inaagaw sa kanila ang bata. Sobra siyang nagagalit sa kanyang sarili dahil wala siyang magawa para rito. Na kahit san pa nilang ospital dalhin, iisa lamang ang patutunguhan ng buhay ni Miguel. Nang mahimasmasan, pareho na lang silang natulala ni Ben. Kahit ang asawa niya, ramdam niyang parang mawawala na rin ang ulirat sa mga nangyayari kay Miguel. Ben, dapat pa ba natin siyang ilaban? Nahihirapan na siya, marahang saad ni Lina. Napapikit sa Ben at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Ayokong sumuko tayo sa kanya. Gusto kong makasama pa natin si Miguel. Pero hindi ko na rin kaya na makita siyang ganyan. Kapag kaya kinuha siya ng Diyos sa atin, dadalhin siya sa magandang lugar? Kapag nawala siya, magiging masaya kaya siya ron? Parang mapapanatag lang ako kung sa maayos na lugar siya mapupunta. Malungkot na sabi ni Lina. Sa pagkakataong yun, unang beses niyang narinig na humikbi si Ben. Doon pa lang sa panahong sumusuko na sila, ramdam niya sa asawa ang matinding paglaban para sa kanilang anak. Pero parang kahit anong gawin nila, kung babawiin si Miguel sa kanila, babawiin talaga. Tahimik ang umaga nang iwan ni Lina sandali ang bahay. Nakahiga si Miguel sa foam mattress habang nakatingin pa rin sa kisame. Hindi na gumagalaw, hindi na rin kumukurap ng madalas. Nakaupo si Ben sa tabi, hawak ang kamay ng anak. Babalik agad ako, mahina niyang sabi. Tumango si Ben. Ako muna dito. Lumapit si Lina kay Miguel. Hinaplos niya ang buhok nito. Anak, sandali lang si mama. Dadaan lang ako sa simbahan. Pagdating sa maliit na simbahan sa dulo ng baryo, huminto siya. Tahimik at kaunti lang ang tao. Naupo siya at tumitig lang sa altar. Hanggang sa unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Napayuko siya at pinagdikit ang mga kamay. Lord, matagal na akong nagdadasal. Araw-araw, gabi-gabi. Hiningi ko na gumaling si Miguel. Hiningi ko na bumalik siya sa dati. Pero nakikita ko na po, hirap na siya. Lord, hindi na po ako humihingi ng himala. Gusto lang po naming mag-asawa na kung kukunin niyo na siya sa amin. Sana po mapunta siya sa lugar na walang sakit.
Nanginginig ang balikat ni Lina. Sa lugar na hindi siya mahihirapan huminga, kumain, gumalaw, sa paraiso kung saan po sinasabi nila na pwedeng maging masaya ang mga bata. Lord, ayoko na siyang makitang nahihirapan. May munting hikbi na umalpas sa kanyang bibig. Handa na po kami. Kung hanggang dito na lang, kung ito na lang talagang haba ng buhay niya, bibitawan na po namin siya ni Ben. Kung mas magiging okay siya doon, napahawak siya sa bibig para pigilan ng hikbi. Alagaan niyo po siya. Sabihin niyo po sa kanya na mahal namin siya ng papa niya. Napangiti si Lina ng bahagya kahit umiiyak na. Salamat. Kahit sandali lang namin siyang nakasama. Dahan-dahan siyang tumayo. Nagpunas ng luha at nag-iwan ng maliit na kandila. Lumabas siya ng simbahan habang mabagal ang hakbang. Pagdating sa bahay, naabutan niya si Ben sa tabi ni Miguel. Natutulog ang mag-ama, kaya tumabi na lang siya. Susulitin niya na lang ang mga huling araw na buo ang maliit nilang pamilya. Sa mga sumunod na araw, sinulit na lang nila ang pagkakataong kasama pa ang bata. Hindi na muna sila nagtrabaho at sinamahan ito sa bahay. Hanggang isang umaga, nagising na lang silang mag-asawa na hindi na humihinga si Miguel. Hindi na ito pinahirapan pa at parang mahimbing lang na natutulog. Miss na miss ka namin, anak. Hinding-hindi ka mawawala sa puso't isip namin. Pinilit ng ngumiti ni Lina habang patuloy ang pagpatak ng luha. Si Ben, niyakap lang siya at tahimik na umiyak. Nang libing, marami ang bumisita at nag-abot ng tulong. Na-appreciate nila yun ni Ben. Masaya sila na maraming nagmamahal sa anak nilang si Miguel. Sa mga sumunod na araw, pinilit nila ni Ben na bumangon sa buhay. Kahit minsan, napapatulala na lang sila kapag naaalala si Miguel. Itatago ko na ang mga gamit ni Miguel. Sabi ng mga matatanda, sunugin daw. Pero ayoko, Ben. Dito lang sila sa bahay. Sambit ni Lina. Tumangon naman si Ben. Kaya sa araw na yon, inasikaso nila ang mga gamit ng bata. Habang nag-aayos, napatingin siya sa mga lumang notebook ni Miguel. Napangiti siya nang makita ang mga drawing at sulat nito noong panahong okay pa. Pero agad siyang natigilan nang makita ang isang sulat kamay. Parang pilit na sinulat dahil sobrang baluktot ng mga salita. Subalit nagawa niya pa ring maintindihan. Love, Mama, love Papa, salamat. Basa ni Lina sa mga nakasulat kasabay ng pagtulo ng mga luha. Lumapit sa kanya si Ben. Ano yan? Pinakita niya agad dito ang notebook. Tingnan mo ito yata ang huling sulat ni Miguel. Kahit hirap na siya, sinulat niya pa rin. Mahal na mahal niya tayo, Ben. Ang anak natin. Bumagsak na rin ang mga luha ng kanyang asawa. Sapat na yon sa kanila. Mahal na mahal sila ng bata. Kaya sa saglit na panahon nito sa mundo, batid nilang naiparamdam nila na naging mabuting magulang sila para rito. Nagpatuloy muli ang buhay para sa kanilang mag-asawa. Araw-araw, bago lumubog ang araw, bumibisita sila palagi sa puntod ni Miguel. Parang normal na nagkukwento ng araw nila. Hanggang sa hindi nila namalayan na 2 taon na pala ang lumipas. Hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal nila para sa anak nilang si Miguel. Gayunpaman sa nangyaring pag-usad, may mga pagbabago na silang niyakap ng buo. Anak, may maganda kaming balita sa'yo. Buntis na ulit si Mama. Magkakaroon ka na ng kapatid. Nakangiting sabi ni Lina sa harap ng puntod nito. Tumawa si Ben at hinalikan ang kanyang sentido. Magiging kuya ka na, Miguel. Bantayan mo ang kapatid mo para sa amin. Sabihin mo kay Lord, lakasan ng guardian angel para lumaking malusog. Sa pangalawa nilang anak, kahit paano, muling bumalik ang dating sigla. May puwang man sa kanilang mga puso dahil sa pagkawala ni Miguel, nakuha pa rin nilang maging masaya sa pagdating ni Megan. Kuya ko po? Tanong ng 4 na taon na si Megan. Nandyan po siya sa loob? Oo,
Nandyan siya, pero mas nasa langit siya, tawa ni Lina. Maaga siya kinuha ni Lord. May sakit kasi siya noong bata. Hindi mo na siya naabutan kasi 2 taon pagkatapos niyang mamatay, saka dumating sa buhay namin. Napanguso si Megan. Sayang naman po, sana may kalaro po ako sa bahay bukod sa mga manok. Malungkot na lang siyang napangiti. Nakakapanghinayang naman talaga ang pagkawala ni Miguel. Gayunpaman, matagal na talaga nilang tinanggap na tapos na ang oras nito sa mundo at hindi ito para sa kanila kundi para sa lugar na kapiling ang Diyos. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay hindi laging naaayon sa plano at may mga pagkakataong hinahamon tayo ng mga sitwasyon na hindi natin kailanman inakala na kakaharapin natin. Ipinapakita nito na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa yaman o kaginhawaan, kundi sa mga simpleng sandaling pinagsasaluhan. Ang sabayang pagkain, ang tawanan sa hapag, ang tahimik na presensya ng mga mahal natin sa buhay. Madalas, hindi natin napapansin ang halaga ng mga ordinaryong araw hanggat hindi ito unti-unting nawawala. Sa paglipas ng panahon, doon natin nauunawaan na ang mga maliliit na alaala ang siyang nagiging pinakamatibay na sandigan kapag dumating ang mga panahong mabigat na ang lahat. Sa huli, ipinapaalala nito sa atin na ang buhay ay puno ng sakit at pagkawala. Ngunit sa gitna nito ay naroon ang pagmamahal na nananatili. Ang pagmamahal na nagbibigay ng kahulugan sa bawat sandali. At ang pagmamahal na patuloy na nabubuhay sa ating puso kahit matapos ang lahat. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.